Umaalingaw-ngaw ang iyak na animoy nagmula sa hukay ang naririnig ni Kayden habang nasa sala siya at nanonood ng paborito niyang pangtanghaling programa sa TV. Inilakas niya ang volume at umaasa na matatalo noon ang mga palahaw at pagsusumamo na palagi niya na lamang naririnig. Naging ganito na ang pangyayari sa bahay ilang araw matapos may mga taong pasukin ang kanilang bahay habang nasa trabaho siya at patayin ang kanyang asawa. Malaki na nga ang ipinagbago ng lahat. Ang dating maaliwalas na tahanan na punong-puno ng buhay, ngayon ay tila binalot pa ng depresyon at galit. Nakakatawa ngang isipin na tanghali pa lamang ngunit nilulukuban na ng kadiliman ang buong kabahayan. Hindi na nga yata ito nakatikim ng liwanag ng araw. Tulungan niyo ako. Tulong! Patuloy ang mga hinagpis at daing na naririnig niya. Sa sobrang inis ni Kayden ay naisipan niyang lumabas ng bahay. Tumungo siya sa kanyang silid at nais niya sanang iiwas ang paningin sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa, ngunit hindi kasi maaari. Kahit baka isa-isang alikabok na naiwan doon ay tumatawag sa mga memoryang nais na sana niyang malimutan. Nagpalit siya ng pormal na damit at sapatos. Nagwisik ng pabango at inahit ang nagsisimula ng tumubong mga balbas at bigote. Kahit nga sumisingit sa kanyang pandinig ay madalas ang mga panaghoy sa loob ng bahay ay hindi na niya iyon inaalintana. Dinampot niya ang briefcase na nasa kama at muling tinignan ang kanyang sarili sa salamin. Huminga siya ng malalim at sinubukang gumawa ng pekeng mga ngiti. Matapos noon ay nilisan na niya ang kanyang kwarto at tumungo sa pintuan. Saktong pagbukas niya ng pinto ay napasingkit ang kanyang mga mata sa pagliwanag ng paligid. Ilang sandali pa bago nasanay ang kanyang mga mata sa liwanag. Nasa terasa pa lamang siya ay naninibago na siya. Wala doon ang mga tinig na palagi niyang naririnig. Wala doon ang mga iyak na bumabagabag sa kanya. Kinapa niya ang susi ng sasakyan sa kanyang bulsa. Naroon pa rin ito. Ito rin kasi ang pantalon na sinuot niya noong isang linggo. Pupunta siya sa isang lugar na ilang araw na niyang binabalik-balikan. Isang parke iyon na kailan lamang niya natuklasan. Naroon ang isang bata na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ligaya. Iniisip pa lang niya ang inosenteng mukha ng bata ay natutuwa na siya. Kung noong bagong kasal pa lamang sila ng kanyang asawa ay nagdesisyon na silang magkaanak, siguro ay ganito na rin ang edad niya. Pumarada siya malayo sa parke at sinimulan ang paglalakad. Bagsak ang kanyang mga balikat, mabagal ang lakad at hindi maipinta ang muka. Sa tuwing makakasalubong niya ang mga bata na may kasamang magulang ay nanghihinayang siya sa posibleng pamilya niya na sana't pwede nilang mabuo ng pinaslang na asawa. Alam mo, Han, kung nandito ka sana, edi sana mas masaya. Habang papalapit si Kayden ay unti-unting nagbago ang disposisyon niya. Parang isang magaling na aktor na nagsimula ng rumolyo ang kamera. Naging makisig ang kanyang tindig at umaliwalas ang kanyang muka. Kuyang mabait! Tawag ng bata sa kanya na nag-iisa sa may duyan.
Binati naman siya ni Kayden ng magiliw na kaway. Ayaw akong kalaro ng mga bata dito eh. Buti na lang dumating ka ulit kuya. Ginulo ni Kayden ang buhok ng bata. Tuwang-tuwa siya na makita itong malusog. Gusto niya na makita itong masaya at walang bahid ng sugat kahit sa pagkadapa man lang. Ililibre mo ba ulit ako ng ice cream? Sabay tingin ng bata kay Kayden na punong-puno ng antisipasyon. Pwede naman. Pero di ba sabi ko sa'yo mas marami akong ice cream sa bahay? Isasama mo ako dun? Gusto ko sana. Malungkot kasi sa bahay eh. Pero baka mapapagalitan ka kapag nawala ka dito. Wala naman na akong nanay. May tatay ako pero palagi naman siyang wala. Kita ni Kayden ang panlulumo sa mukha ng bata. Kung kaya't, o sige, isasama kita sa bahay. Biglang nagliwanag ang mukha ng bata. Ganon din naman si Kayden. Siyang-siya silang dalawa. Parehong walang mga kasamang mahal sa buhay at nangungulila sa aruga. Binitbit niya ang bata at sa unang pagkakataon ay parang nahugasan ang kanyang sakit sa presensya ng batang iyon. Sa buong biyahe ay hindi nawala ang ngiti ng dalawang nilalang. Magkaiba man sa lahat ng bagay pero pareho ang ligaya na nararamdaman. Masaya ka ba? Tanong niya sa bata. Opo. Kayo po? Oo naman. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa tingin niya, kailangan talagang magkaroon ng kapalit ang kanyang asawa. Ilang saglit pa at inabot na nila ang bahay. Manghang-mangha ang bata sa ganda ng bahay at kahit na nga sabihin na ang mga dahon ng halaman sa labas ay unti-unti nang nagkukulay kayumanggi at ang lupa ay tila uhaw na disyerto ay hindi pa rin maikakaila ang ganda nun. Wow, kuyang mabait! Ang ganda pala ng bahay mo! Ang bahay namin kasi lumang kahoy lang eh. Tapos madalas nag-iisa pa ako. Nang mawala kasi si nanay, parang ayaw na ring umuwi ni tatay doon. At muling nagbalik ang lungkot sa mukha ng bata. Ayaw namang masayang ni Kayden ang sandaling ito. Gusto niya'y magiging masaya ang araw na ito hindi lamang para sa kanya kundi para sa asawa. Alam mo, matutuwa ang asawa ko ngayong nandito ka. Sabay pisil sa pisngi ng bata. Pero po di ba patay na yung asawa niyo? Oo. Natigilan siya at nag-isip ng malalim. Pero hindi siya namatay. Pinatay siya. Inagaw siya sa akin. Pareho pala tayong kawawa, kuyang mabait. Tama na nga yan. Tara, pasok na tayo sa loob. Pagpasok nilang dalawa sa loob ay muling binalot ng dilim ang paligid. Binuksan na lamang ni Kayden ang ilaw kaysa hatakin ang mga makakapal na kurtina. Tinungo nila ang kusina at doon ay pinagsaluhan nila ang 1 galon ng ice cream na tila hinanda talaga para sa araw na ito. Ang sarap naman! Wika ng bata habang dinidilaan pa ang kutsara kahit wala na iyong laman. Ngunit natigilan siya nang may narinig siyang daing at iyak. Ano yun? May kasama po ba kayo dito, kuyang mabait? May multo kasi rito. Umiiyak yan palagi. Kaya rin kita dinala dito para tulungan mo akong patigilin yung iyak niya.
Ako po? Nangamba ang bata nang marinig niyang may multo sa bahay. Oo. Matapang ka ba? Matapang? Nag-isip pa ang bata, ngunit nang maisipan na matutulungan niya ang mabait na kuya sa kanyang harapan, ay nagtapang-tapangan siya kung kaya't. Oo naman, matapang ako no. Puntahan natin siya? Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan. Tumango na lamang ang bata, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya dito. Dinala siya ni Kaden sa basement ng bahay. Bawat hakbang nila papalapit sa basement ay siyang paglakas ng iyak na naririnig nila. Lalo lang lumakas ang kabog sa dibdib ng bata. Nang binuksan nila ang pintuan ng basement, ay tumambad sa bata ang bagay na hindi niya inaasahan. Tatay? Tawag niya dito. Halos lumubog ang kanyang puso nang makita ang ama na duguan at nakakadena ang paa. Nakaposas din ang mga kamay nito. Duguan ang paa at kamay nito dahil siguro sa mga tinanggal na kuko. Siya ang multo. Siya ang multo na nagnakaw sa asawa ko. At ikaw ang magiging kapalit niya. Buhay ang kinuha ng ama mo, kaya buhay din ang kabayaran. At nang maramdaman ng tatay mo kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal nang wala kang nagagawa. At noong araw na iyon, namutawi sa basement ang mga palahaw at daing. Noong araw din na iyon, huling narinig ang mga iyak ng multo sa bahay na iyon. Matamang pinagmamasdan ni Camila ang mga kakaibang sakit sa balat na bigla na lamang umusbong matapos siyang makagat ng isang insekto sa kanyang braso. Nagsimula iyon na parang isang kulugo. May maliit na kulay itim iyon sa gitna na parang mga matang nakatingin sa kanya. Ilang araw ang lumipas at napansin niyang may tumubong kaparehas na pantal sa kanyang kamay. At hanggang ngayon nga, nagsisimula na nitong balutin ang buo niyang katawan. Para iyong balat ng kahoy. Makapal at magaspang. Matigas iyon na parang troso. Nahihirapan na nga ring kumilos si Camila. Pakiramdam niya, parang may matinding bigat na biglang dumagdag sa kanya. Ang dating makinis at mapusyaw niyang kutis ay naglaho. Hindi na rin naman siya makaiyak dahil pagod na siya at tila natutuyo na rin ang kanyang mga mata. Sa hindi kalayuan ay naroroon ang kanyang ina. Handang umalalay sa bawat galaw niya. Kahit ba sabihin na mismong ito ay nahihirapan na rin dahil hindi biro ang bigat ng nararamdaman ni Camila. Magkagayon man, wala sa kanyang muka ang bakas ng pagsuko. Gagawin nito ang lahat, mabuhay lamang at makasurvive ang kanyang anak. Hindi na rin maalala ni Camila ang huling beses na tumingin siya sa salamin. Magkagayon man, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang mapansin na mga tumubong kakatuwang bagay sa kanyang balat. Ang mga kuko niya ay hindi na makita sa paglobo ng kanyang balat at ang mga daliri niya ay hindi mo na rin makikita. Parang ang nagdikit-dikit na ang mga iyon. Ano bang nangyari sa akin? Of all people, bakit ako?
Kahit nga ang mga doktor na kanilang unang pinuntahan ay hindi rin maipaliwanag ang nangyayari. Noong una, sinabi nilang isang warts lang iyon. Nang hindi magtagal ay sinabi nilang epidermodysplasia verruciformis o isang kondisyon kung saan may mga tumutubong kakaibang bagay sa balat na nagmumukhang kahoy ang kanyang lagay. Sa kinasamaang palad, wala ring tumalab na gamot kay Camila. Bagkus, lalo pa iyong lumala. Sa tuwing gigising na lamang siya, tila nadadagdagan ang mga sakit ni Camila sa balat. Halos wala na nga iyong paglalagyan at literal na kung tutuusin sa isang biro ay parang no space for new messages. Ang kanyang mga kamay ay parang may mga sangang tumutubo at kulang na nga lang ay may mga dahon pang uusbong doon. Ayaw na nga niyang matulog dahil baka sa susunod na gising niya ay baka tuluyan na siyang maging puno. Habang kinaaawaan ni Camila ang sarili ay nakaramdam siya ng matinding uhaw. Para bang hindi lang ang labi niya ang tuyo kundi hanggang sa kanyang lalamunan na. Kakatwa na parang nalulukot lalo ang kanyang balat sa oras na kulang siya sa tubig. Humingi siya ng tubig sa kanyang ina na matyagang nagbabantay sa kanya. Hindi nga lang ang kakatuwang mga sakit sa balat ang nagbago sa kanya sapagkat kapansin-pansin na lumakas din ang pag-inom niya ng tubig. Hindi lang baso ang ginagamit niya sa pag-inom, kundi ngayon galon. Para siyang isang balon na hindi mapuno-puno ng tubig. Matapos niyang sunod-sunod na lagukin ang tubig ay hingal kabayo siyang napaupo sa kanyang kama. Ang dating kubre kama na dumudula sa makinis niyang balat ay hindi na rin niya maramdaman pa. May mga mantsa na nga iyon kahit kapapalit lamang. Minsan kasi ay hindi na siya makatayo para pumuntang banyo at wala rin namang available na diaper na pwedeng magkasya sa kanya. Minsan tuloy, iniisip niya na mas mabuti na lang na mawala na siya ng tuluyan. Ma, ayoko pong matulog. Kahit mabigat na ang kanyang mga talukap at nagsasarado na iyon ay nilalabanan niya. Ang iniisip niya kasi ay baka sa susunod niyang gising ay lalo lang lumala ang kanyang kondisyon. Pinagmasdan na lamang niya ang kanyang ina na nakaupo sa may mahabang sofa. Pagod na ito sa kakaalalay sa kanya. Kung makakabalik lang siya sa dating kondisyon ay susuklian niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Ma, matulog ka na muna. Palagi ka na lang puyat. Okay naman ako anak. Pero iidlip lang ako dito. Kahit pagod, ito ang kanyang sinasabi. Ito na lamang ang pwede niyang ipakita sa anak. Ang hindi makitaan ng kahinaan. Pinagmasdan ni Camila ang ina habang unti-unting ninanakaw ito ng mundo ng panaginip. Sa bawat paghikab ng ina ay hindi niya namalayan na nahahawa na rin siya. Hanggang sa tuluyan na rin siyang sinakop ng antok. Sa panaginip niya, nakita niyang wala na ang mga sakit niya sa balat. Naroon ang makinis niyang balat. Nakatutuwang isipin na kahit sa ilang saglit ay nakagagalaw siya ng normal. Kahit sa panaginip lang. Nilasap ni Camila ang bawat sandaling iyon hanggang sa gisingin siya ng tiling gumuhit sa kanyang tenga. Paggising niya ay tuluyan na nga niyang hindi maigalaw ang katawan. Kung makikita nga ni Camila ang sarili ay maiintindihan niya ang pagpalahaw ng ina. Kung paano siya nakatulog ng nakaupo ay ganoon pa rin siya
Ngunit ang kanyang balat ay nagmukha na talagang puno. Hindi na rin niya maibuka ang bibig at pati ang dila niya'y ramdam niya na kasing tigas na ng kahoy. Anak! Tawag ng ina na nagsusumamong buhay pa ang anak, ngunit walang paraan si Camila para ipaalam na buhay pa siya. Hinimas-himas lang nito ang troso na nasa harapan niya. Ang mga sumunod na araw ay mas naging mahirap sa kanilang pamilya. Kahit na hindi nila alam kung buhay pa si Camila, ay hindi nila ginalaw ang mistulang puno na nasa loob ng bahay. Sa paglipas nga ng araw ay wala ng bakas ni Camila ang makikita dito. Magkagayunman, alam ni Camila ang lahat ng nagaganap sa kanila. Hindi niya mawari kung hanggang kailan siya mananatiling ganito. Ilang beses niya na ring hiniling na sana ay mawala na siya at tuluyan na siyang kunin kung sino man ang kukuha sa kanya. Mas maigi na sigurong iyon ang mangyari kesa naman sa kalagayan niya ngayon na talagang pinahihirapan siya. Buhay nga siyang naturingan pero para namang wala na talaga siyang buhay. Ngunit tila pinagsisisihan ni Camila ang hiling niyang iyon. Ang mga itim sa kanyang balat na tila mga maliliit na matang dating nakatingin sa kanya ay nagsimula ng gumalaw. Parang mga itlog na napisa at nagsipaggapangan sa kanyang balat. Mga maliliit na uod iyon na nagsimulang kainin ang mukhang kahoy niyang balat para tuloy siyang pinagpiestahan ang buong katawan ni Camila. Ramdam na ramdam niya ang bawat pagbutas sa ginagawa ng mga iyon sa kanyang katawan at hindi niya inaakalang magiging pagkain lamang pala siya ng mga ito at ang ibang parte pa niya ay magiging dumi at ihi lamang ng mga insekto.